Hello po mga kaibigan, kumusta po ang lahat? Welcome po. Samahan ninyo ako sa episode na ito. Namaalam na po ang ating spokesperson ng Philippine National Police na si Police Brigadier General Jean Fajardo. Kung matatandaan natin mga kaibigan, nitong Agosto 25 lamang po, na-relieve si Chief PNP General Nicolas Torre. Batay po ito sa utos po galing po sa Malacanang na siya po ay ma-relieve na sa pisto bilang Chief PNP. At matatandaan rin natin mga kababayan na si Police Brigadier General Jean Fajardo nung kapanahonan na hindi pa si Torre ang naging Chief PNP ay simpleng police colonel lamang po ito. Ano po? Ngunit nung na-appoint nga si General Torre bilang pinuno po ng Philippine National Police ay na-promote din po si Colonel Jean Fajardo at naging Brigadier General agad. Kagaya ni Torre, umangat siya. One-star general siya nung panahon na yun. After ng kanyang accomplishment nga, pagkahuli kay Pastor Kibuloy, na question nga yung kanyang manner of execution. Paghuli niya kay former President Rodrigo Duterte, question din ang kanyang paraan po ng paghuli. Lahat po sila na-promote. Ano po? Si General Jean Fajardo mga kaibigan, malaki din ang papel nung kapanahon ng yun, nung mainit pang isyo. Kasi siya ang tagapag-sinungaling. Tagapagsalita. yun ang biro ng iba, no po? Di ba? Kasi ang daming mga na-question mga kababayan na pinagsasabi ng spokesperson ng PNP nito, si General Jean Fajardo mga kababayan nung time na yun. Kaya nga nabansagan siyang tagapag-sinungaling ng PNP. Pero she succeeded naman at napasama mga kababayan na naging general, mga kaibigan natin. Now, ngayon lumabas mga kaibigan, sabi ko na nga, nung Agosto 25, umaga, lumabas ang order mga kababayan na rinilieve na si General Torre bilang Pangulo ng Philippine National Police or CPNP ng Philippine National Police mga kababayan. Maraming nagtatanong, what will happen kaya sa kanyang spokesperson? Kasi si Jean Fajardo, General Fajardo, shadow ito ni shadow ito ni General Torre mga kaibigan. Kahit nasaan si General Torre, nandoon talaga yan si General Jean Fajardo. Ano po? Okay, now, napag-alaman natin na sa floating status na nga si General Torre. So what will happen kay General Jean Fajardo? Sa ating balita mga babayan na nakuha, mismong ang bagong tinalaga po na PNP Chief, kapalit po kay General Nicolas Torre, na si PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ay nagkumpirma na po, kinumpirma niya na hindi na po si Police Brigadier General Jean Fajardo ang magsisilbing tagapagsalita. Ika nga, tagapagsalita ng Philippine National Police. Hindi yung tagapagsinungaling tagapagsalita po. Hindi na siya ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Bagamat wala pang inilabas mga kababayan na formal na kautusan galing sa kataas-taasan po ng PNP. Ngunit sinabi po ni General Nartatis na malinaw ang prinsipyo mga kababayan sa pagpili po ng maging spokesperson ng Philippine National Police. Sabi nga niya sa ating nakuhang impormasyon mga kababayan na dapat manggaling po sa Public Information Office ang magiging spokesperson po. So, galing sa Public Information Office ang maging spokesperson ng PNP. So, with this, siguro, mga kababayan, palitan siya. Ano po? So, what will happen if palitan siya? Kung si General Torre, mga kababayan, is para ng mga kasabihan dyan ng mga yung mga salitang barbero na naging membro na ng Navy, yung floating status ng mga kababayan,
kung anong ganon yan eh. Ano lang siya, litaw-litaw na lang po kung saan ang current ng tubig, doon ang punta niya. Ano po, kung gaano kalaki ang alon, ganun din ang posisyon niya. Ano po, siyempre pataas, pababa, pataas, pababa. Ganon din ang mangyayari dito, mga kababayan, sa kanyang spokesperson na dala-dala niya nung time na siya ay naging chief PNP. Even before pa, mga kababayan, naging chief PNP, nandyan yan si General Jean Pardo. Pero malaki ang papel ni General Pardo nung colonel pa siya nung time na yun eh. Nung siya ay spokesperson, kasi lahat ng mga pinaghihinalaan nga siya ng sinungaling eh. Tandaan pa ninyo yan. Ang daming pinalabas ng mga istorya, mga kababayan, na hindi naman yun talaga ang mga totoong istorya. Ano po? Pero wala na tayong magawa. Ginawa siya pa rin ng spokesperson ni General Torre nung time niya. Pero ngayon, iba na. Ano po? Iba na ngayon. Sabi pa dito sa ating balita na nakuha, mga kababayan, hindi na makikita si General Pardo bilang boses po ng pambansang pulisya sa mga issue at opisyal ng pahayag ng PNP. Dati-rati kasi lahat ng sumasagot sa issue si General Jean Pardo, lahat ng mga pinapalabas po ng mga orders at kung ano-ano pa na manggagaling po sa ating kapulisan ay si General Pardo po ang nagsasalita. Siyempre, siya ang spokesperson ng PNP eh. Ngayon, hindi na po sa balita natin nakuha, mga kababayan, si General Jean Pardo ay sa kasalukuyan po nakatalaga na siya sa Directorate for Controllership. Yun ang nakuha natin na balita. Sinabi naman ng ating bagong chief PNP na si General Nartatis, mga kababayan, na sa totoo lang, wala pa siyang napiling kapalit na maging bagong tagapagsalita po ng PNP. Wala pa siyang napili. Kasi hindi ganun kadali naman eh. Kailangan mo, maliban sa witty, kailangan siyang matalino. Kailangan siyang mabilis ang absorption niya. Ano po, lalong-lalo na sa mga issues na ang PNP po kailangang tatayo po sa isang matibay po na pundasyon, especially when may mga issues po na ang integridad, ang integrity ng PNP ay maging issue po. Kailangan diyan, mga kababayan, na sharp yung pag-iisip po ng spokesperson. Kaya aminado si General Nartatis, mga kaibigan, sa ating nakuha na balita na wala pa siyang napiling kapalit para sa maging bagong tagapagsalita ng PNP. Kung kaya't, abangan na lang, mga kababayan, ng publiko kung sino ang posibleng hahawak ng posisyon na yan, because critical nga ang pagbigay ng impormasyon at transparency ng organisasyon ng PNP. Yun na nga, sabi ko very critical, mga kababayan. Hindi po yung padalos-dalos. At saka, dapat po yung spokesperson ng PNP, hindi yung, wag naman yung mga kahit na hindi totoo, mga kababayan, sasabihin mo to make it appear na totoo. Ano po? Kasi itong nangyari kasi nung nakaraan, mga kababayan. Si General Pardo ang daming pinapalabas, mga kababayan, na para bang ipapalabas na totoo pero hindi naman talaga totoo Marami siyang sinasabi nung nakaraan, mga kaibigan. That is why medyo ang tao ang image, ang imahe po ng ating kapulisan talagang bumaba. Bumaba at nabawasan talaga ang tiwala ng taong bayan. Ako po madalas sa labas. Nagtatanong-tanong tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan, be it through text, mga kaibigan, sa kung saan-saan na mga lugar sila. Ano po, even may mag-message sa akin sa abroad, kasi nga po nakikita nila yung ang aking programa sa radyo, nakikita din nila, mga kababayan, itong ating vlog nga po dito sa YouTube, mag-text sila nung time na yun, mga kababayan. Okay? At sila ay
Hindi nga sila, I'm sorry ha, sabihin kong totoo mga kababayan, ang integrity ng ating Philippine National Police ay na-compromise talaga yung panahon na yon. Kasi ang dami po talagang pinapalabas ng spokesperson mga kababayan na hindi talaga matanggap-tanggap ng taong bayan. Ano po? Kaya nga po sana ngayon, kung sino man ang magiging may talaga mga kababayan na bagong tagapagsalita ng ating Chief PNP, sana po yung mailagay din dyan, yung pong nagsalita ng totoo. Hindi yung kabaliktaran. Kasi yung nakaraan, ang daming kabaliktaran na pinalabas mga kababayan. That is why talagang nag-deteriorate mga kaibigan. And even, marami akong kaibigan na miyembro po ng PNP. Hindi ko sabihin kung sino. Basta marami akong nakausap, marami akong kakilala. Yung talagang nakausap ko, sila mismo, demoralize sila mga kababayan. In fact, may dalawa pang nakausap ako, sabi nila kung hindi lang talaga mahirap, magre-resign na sana sila eh. Kasi hindi nila maintindihan talaga eh. Yung time ni Torre. Kasi, imagine mo, yung mga order mga kababayan, kahit na, siyempre, sa PNP, kagaya din sa military, be first before you complain. Pero kahit na mali ang nakikita mong mali, gagawin mo yan. Diba? Because nakasalalay ang trabaho mo. Pag ayaw mong sumunod, may sanction sa'yo. Worse is, tatanggalin ka pa. Kaya hindi, nalagay sila po sa parang sandwich, nasa sila, sa kalagitnaan mga kabayan. Nowhere to go. Sabi nila, ang hirap ng sitwasyon nila ngayon. Yun din ang dahilan kung bakit nga ang ating kapulisan mga kababayan ay mababa ang tingin ng tao. I'm sorry, I'm saying this. Hindi po ito pagsisira sa ating mga kapulisan. Napakarami po kaibigan ako. In fact, I have a classmate, general nga eh. Ngayon, yung isa, nagretiro ng general. Yung isa, basta general na siguro siya. Last time nagkita kami, Colonel Paul Prince. Okay? 2 years ago. Definitely, general na siya ngayon. Ang dami akong mga kakilala, kaibigan, may classmates ako. Kaya ako'y naaawa mga kababayan. I hope itong bagong CPNP natin, ma-regain po, mapabalik yung tiwala po at yun ang trust ng taong bayan sa ating mga kapulisan. I'm sorry, sinabi ko po ito, hindi ito kaplastikan. Naging totoo lamang po ako. Siguro sa ating mga kababayan, you can write down your comments sa ating comment section mga kababayan kung kayo po'y nasiyahan nung time ni General Torre, yung kanyang paghawak ng ating organisasyon ng polis. Lalong-lalo na yung time na sumobra at lumampas na siya mga kababayan sa tingin natin sa bounds of the law. Ano po? Nung ginawa niya yung kay Kibuloy, ginawa niya yung kay former President Duterte, talagang makikita ng taong bayan, he exceeded what is proper, what is within the bounds of the law. Di ba po? For your comments, just write it down below at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag naman kalimutan mag-share. No? Pag-share naman, like and of course, hit the bell button para lagi po tayong updated.